Ben Simmons debut. Mapalad ang LA Clippers, All-Star Simmons na bersyon ang naglalaro sa kanila ngayon. At Warriors tuluyan ng pinalitan si Buddy Hield ni Podziemski sa starting lineup. Clutch team na ang Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Sumugal ang LA Clippers sa 28 taong gulang na point guard na si Ben Simmons sa buyout market. Pinapirma ang dating 3 beses na All-Star na tila nakalimutan na ng marami para sa natitirang bahagi ng season. Nanalo si Simmons ng NBA Rookie of the Year at sinundan ito ng 3 sunod na All-Star appearances. Ngunit hindi na siya naging katulad ng dati mula noon. Matagal nang nakipaglaban si Simmons sa mga injury sa kanyang karera, ngunit dumating siya sa LA na may misyon na buhayin muli ang kanyang pangalan sa liga. Ang 6'10" point guard ay gumawa ng kanyang Clippers debut noong Huwebes laban sa Utah Jazz na ikinagulat ng marami dahil sa kanyang kahanga-hangang laro. Sa loob ng 27 minutong aksyon, nagtala si Simmons ng 12 puntos, 8 rebounds, 6 na assists, at 3 steals upang matulungan ang Clippers na maiwasan ang upset loss sa road game laban sa Jazz. Ang kanyang unang puntos ay nagmula sa isang lob pass mula kay James Harden. Our first look at Ben Simmons as a Clipper. The first quarter, Harden at the top of the key for the Clippers. Backdoor lob, Simmons catches! Welcome to the Clippers, Ben Simmons! A two-handed finish. Maraming fans ang agad na nag-react sa social media sa kanyang kahanga-hangang debut. Mula kay Justin sa X, binago ni Ben Simmons ang larong ito. Grabe! Mula naman kay Ralph Lawler, gustong-gusto ko ang nakikita ko kay Ben Simmons para sa Clippers ngayong gabi sa Utah. Ang starting backcourt ng Clippers na sina Norman Powell at James Harden ay nagsanib puwersa para sa kabuuang 73 puntos. Ngunit dumating si Simmons mula sa bench upang magbigay ng malaking epekto. Ipinakita ni Simmons ang kanyang two-way versatility nitong Biyernes ng araw. Talagang nagbigay ng malaking kontribusyon sa parehong opensa at depensa. Naglaro si Simmons ng 27 minuto na 2 minuto higit kaysa sa inaasahan. Ang panalo ng Clippers ay nag-angat sa kanilang record sa 1-0 habang nasa lineup si Simmons kung saan nag-average sila ng 120 points per game. Sa kanyang mga paglahok, ipinakita ng performance na ito ang kakayahan ng koponan na siguruhin ang isang dikit na panalo kung saan nagkaroon si Simmons ng mahalagang papel sa parehong opensa at depensa. Maraming nagtanong kung anong bersyon ni Ben Simmons ang nakuha ng Clippers. Ngunit malinaw na nakuha nila ang isang magandang bersyon. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa paglalaro ni Ben Simmons? Sa ibang balita naman, kahit na nakakainis ang pagkatalo ng Warriors laban sa Dallas Mavericks noong Huwebes ng araw, nahanap nila ang paraan upang mapigilan ng Houston Rockets sa kanilang Texas two-step para makuha ang tamang momentum patungo sa NBA All-Star break nitong Biyernes ng araw sa pamamagitan ng panalong 105-98 in Toyota Center. Umiskor si Steph Curry ng game high na 27 puntos, 15 sa unang half at 12 sa pangalawa, at nagtala ng game high na 5 3-pointers. Nagtala si Jimmy Butler ng 19 na puntos, 8 rebound at 4 na assist, habang si Brandin Podziemski ang naging kinakailangang ikatlong scorer ng Warriors sa kanyang 18 puntos. Ang Warriors ay may mababang 26.8% in 3-pointers at nakagawa lamang ng 11 sa kabuuan. Isa lang ang kulang kumpara sa Rockets. Sa halip na umasa sa long-range shooting, nanalo ang Warriors sa iba pang aspeto ng laro. Nakashoot sila ng 24 mula sa 27 free throws, isang 14 na puntos na kalamangan laban sa Rockets. Nagbigay din sila ng matinding depensa lalo na sa unang half kung saan nagtala ang kanilang unit ng 13 steals at 6 na blocked shots. Narito ang 3 mahahalagang takeaways mula sa laban nitong Biyernes habang papasok ang Warriors sa All-Star break na may isang panalo lamang na kalamangan sa .500 record with 28-27. Body out, Podziemski in. Ngayon, ang Warriors ay nakatabla sa isang bagay, ang pagiging isa sa mga koponan na may pinakamaraming iba't ibang starting lineups ngayong season sa NBA. Sa kanilang ika-33 iba't ibang starting 5, ipinasok ni Steve Kerr si Podziemski bilang kapalit ni Buddy Hield upang sumama kina Curry, Butler, Moses Moody at Draymond Green. Ang rookie center na si Quinten Post ay pinaupo rin sa bench, pinalitan ni Moody. Si Hield ay nagtala ng game worst -21 noong Huwebes sa pagkatalo ng Warriors sa Dallas Mavericks.
Samantalang si Podziemski naman ay may team high plus -13 sa loob ng 24 na minutong paglalaro mula sa bench. Dahil dito muling nagpalit ng starting lineup si Kerr sa laban noong Huwebes. Agad na nagbunga ang pagbabago. Umiskor si Podziemski ng 6 na puntos sa unang quarter at 8 sa pangalawa na nagbigay sa kanya ng 14 first half points. Isa lang ang kulang kumpara kay Curry. At kahit 2 puntos lang ang naitala ni Hield, siya ay may plus -13 in first 2 quarters off the bench. Kahit hindi natagpuan ni Hield ang kanyang shooting, nagtapos siya ng isa mula sa 5 field goal at 0 of 4 from 3-point range. Pero patuloy na naging epektibo si Podziemski. Bukod sa kanyang 18 puntos, nagtala rin si Podziemski ng 5 rebound, 4 na assist at 4 na steals, kabilang ang isang crucial steal sa huling minuto ng laro. Feeling moody, ang pagsali ni Podziemski sa starting 5 ang mas malaking balita, pero sinigurado ni Moody na maramdaman din ang kanyang presensya sa malalaking paraan at hindi na ito bago para sa kanyang ika-4 na taon sa liga. Sa unang kalahati ng laban, pinakita ni Moody ang lahat. Sa opensa, patuloy niyang inatake ang depensa ng Rockets at agresibong pumunta sa basket. Tumira siya ng 3 tres at naipasok ang isa, lumipad para sa isang tip-in at nagtala ng 10 puntos. Sa depensa, nakakuha siya ng isang offensive charge, nag-block ng 2 tira at nagnakaw ng bola. Bagaman hindi siya naka-score sa ikalawang kalahati, hindi huminto ang kanyang hustle. Nagtapos siya na may 6 na rebound, 2 steals at 2 blocks. Sa kabuuan, nakapagtala siya ng double-digit scoring sa 13 sa kanyang huling 15 laro, ang final 4 minutes. Sa ika-4 na pagkakataon ngayong season, natagpuan ng Warriors ang sarili nila sa isang clutch game laban sa Rockets. Sa kabuuan, may 34 na clutch games na ang Warriors sa 2024-25 NBA season na nagtali sa Rockets at Minnesota Timberwolves para sa pinakamarami sa liga. Ang tunay na clutch time para sa Warriors ay sa huling 4 na minuto ng laro, kung saan ibinalik ni Kerr ang kanyang starting lineup. In remaining 3 minutes and 56 seconds mark, pinalitan ni Green si Kevon Looney habang may 4 na puntos na kalamangan ang Warriors. Makalipas lang ang 14 na segundo, nagbigay si Green ng pasa kay Curry para sa isang relocate 3-pointer na parang nagbigay ng 10 puntos na kalamangan. Sa sumunod na 3 posisyon ng Warriors, sinundan ito ng isang cutting dunk mula kay Butler mula sa pasa ni Green, at pagkatapos ay pumunta si Butler sa free throw line para sa 2 puntos na nagbigay sa Warriors ng 11 puntos na kalamangan. Ngunit hindi sumuko ang batang Rockets hanggang sa ipinasok ni Green ang isang dagger 3-pointer sa nalalabing 47 segundo. Sa huling 4 na minuto, natalo ng starting 5 ng Warriors ang Rockets ng 3 puntos para sa isang malaking panalo bago ang All-Star break. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa panalong ito?